Cupcake Eric Esguera po ito, ang inyong napapanood. Nakaka-inspire kasi like yung mga kwento ninyo. Sabi ko Oo. kasi like sabi ko kay Ivy na magandang mag-share dun sa mga kababayan natin, sa mga ka-cupcakes natin, 'di ba? Like yung mga stories na 'di ba yung mga nag-abroad, 'di ba? And then like diyan kayo nagwo-work, 'di ba? So like Oo. parang para magkaroon sila ng idea na parang, 'di ba, if ever na gugustuhin man nilang sundan yung mga yapak ninyo. Paano ba nagsimula yung lahat? Pero bago natin simulan yan, yung sa kwento mo, bigyan lang natin sila ng backgrounder about you. So actually, Oo. classmates kayo di ba? Classmates kayo ni Wifey, no? Ni Ivy. Ayun. Mm. Ayun. Back in high school. Yeah. So, back in high school. And then, parang like meron kayong samahan di ba, na solid. Sabi ko nga, ang ganda ng samahan ninyo parang magkakamag-anak talaga eh. Oo. Yun nga, parang family nga. Kaya Oo. pag meron time, nagkikita-kita din. Ayan, isang Yes po. mamaw po at kilabot sa larangan ng pagbibisikleta. Ayun, paano nga ba nagsimula ang lahat, Cupcake? Nagkaroon ako nung nagtawa ko, humiwalay na ako sa bahay, and nagkaroon kami ng dalawang anak. So, I was working at call center for like about 8 years. So, Ah, ganun nga naging buhay ko. So, yeah, parang yun na rin yung naging bread and butter ko yung while working at the call center. Tapos, yung wife ko meron siyang business on the side para maitaguin yung mga kids. So, nung nag-start na ng schooling yung anak ko, nafe-feel ko na pabigat na ng pabigat yung expenses. oo. Kaya nag-decide ako na kontakin yung isang friend ko, investment ko na nasa Dubai. Na sinabi ko sa kanya na kung pwede na niya akong kunin doon. Kilala ni Ivy Kasi yan. pahirap na ng pahirap sa Pilipinas. Ha? Kilala ni Ivy. Yung Hindi. friend, Ito hindi. yung friend ko dito sa lugar na. So, oo. Oo. Babata Ah, ka rin to. Oo. Hindi siya nag-Immaculada noong time na yun eh. So, ah, ayun nga. Uh, Mabilis. That was like November na 2011. So, pre-assess niya yung visa ko that November 2011. And then after a few weeks, dumating yung visa ko. So, ang bilis ng mga pangyayari. mm, So, nag-resign ako sa work ko. And then, by March, dumating na yung yung time na yung ticket ko and stuff. mhm. So, ready na. So, yun nga. Galing. Akala ko nga ma-upload pa ako eh. Oh, bakit? Kaya challenging raw pag pag nagpunta ka ng Dubai, dapat meron kang kamag-anak para madali ka makakatawid sa immigration. At that time, Ah, sabi ko, oo, ayun nga. That time, pahirapan pang nun. Daming na-upload, kaya 50-50 ako nun. Walang kasigurado ako makakatawid pa or hindi. ano pa? Fortunately, so pagdating ko doon sa harap ng immigration, ayun nga, may mga tiyatanong sa akin. Sabi, anong gagawin mo dun sa Dubai? Sabi ko, nagre-reklamo ng mga friends ko na sila na lang yung uwi ng uwi. This time, sabi ko, ako naman raw ang pupunta sa Dubai para Ah, makita ko naman. Ayun nga. ah, So, nung nag-ano naman yung immigration officer na, sige, na pinatawid ako, na kahit wala akong kamag-anak, alam naman, kasi may mga supporting documents ako na babalik ako eh. March 2012, nakapunta nga ako dito. Yun ang isa sa mga accomplishment na okay, tapos na ako sa step 1, nakatawid ako immigration, so diretso Dubai na talaga. oo, ang galing ah. So nung dumating ako na Dubai, medyo culture shock ako dahil hindi nga ako sanay sa ibang
ibang country. Tapos Oh. yung environment pa, iba yung mga country ng mga tao. Kasi dito sa Dubai, iba-ibang lahi na yung nandito eh. Kumbaga, parang naging hub ng iba't ibang bansa eh. So, Hmm. mga different nationality, different cultures, kailangan mag-coexist kayo. Hmm. Katulad na yung like pag sumakay ka ng metro or bus, yun ang talagang unang manonotice mo, may amoy. So, yung Ah. mga matatagal na talaga, nakapag-adjust na sila. Kasi makikita mo, differentiate Ah, mo yung mga newbie ng Dubai sa matatagal nakakahilo na. yan, cupcake ah. Ako, pag nasa kayo palabas, puro reklamo, alam mong newbie ng Dubai. No? Kasi dahil nga sa amoy. Ah, Pero pag as time goes by, nai-immune yung mga tao na parang nasasanay na. normal na. Parang kasama na sa everyday nila. Oo, Pero nung unang mahirap yan ha. aga, parang nanunood. Oo, mahirap yan, nanunuot. Okay lang yung amoy melon, pero yung melon amoy, iba yan. So, makikipagsapalaran ka. So, yun nga, sa tourist visa ka, kailangan mo rin mag-ingat dahil hindi na allow noong time na inatis ka, mag-a-apply ka ng trabaho eh. Ingat ka sa mga, parang may tinatawag silang mga dito para CIT, which is, hindi mo alam na police pala sila na Ah, na parang undercover na nakasuot lang sila ng white na condor ang tawagin. oo. Yun yung iwasan mo na noon na mahuli pag nag-random check sila. Hmm. Pero as yung alam lahat ng police tsaka ibang sa Dubai, so parang they let it slide. Pero Hmm. kung technically hindi siya pwede. Pero accepted naman sa country na to. Visit visa ka and then for tourists and then nag-have ka ng work, accepted na yun. And Ah. then, ayun nga, ah nung time na nag-iikot-ikot kami, wala pa rin ako mahanap na trabaho. Yung kaibigan ko, niyaya ako sa malls. Hmm. So, pagdating ko sa mall, may nakita akong bike shop. Surprisingly, Oh. pagpasok ko sa bike shop, hindi ko inaasahan may tao akong mamimit doon. Yung mechanic. Oh. Yung mechanic doon, siya yung mechanic ko sa Pinas, sa Marikina. Ah, Oh, talaga? dito ka. Ano pa? Sabi ko, dito ako nag-work na. Sabi ko, kaya pala hindi na kita nakikita sa may kalumpan. Sabi ko, nandito na pala. Ah, Sabi ko, baka galing may ah. opening dyan. Sabi ko, ayun. Sige, akin na yung CV mo. Binigay niya yung CV. After a few days, tumawag sa akin yung manager ng shop. Hmm. Nakuha ako. Wow, galing. Ayun, doon na Ah, nag-start yung career ko sa cycling industry. I see. Tapos, so, syempre, lahat nag-start sa maliit na sahod. So ako, tinanggap ko para Oo. lang, mabisahan na ako. Oo, oo, oo. Ah. Kahit Ano sabi ko, pa? kahit magkano yung sahod, ang mahalaga, magkaroon ako ng visa. So, Hmm. gawin ko na lang stepping stone itong first company na to Oo. para, pag salang ko sa next na company is kahit pa hindi na ako mahirapan dahil may experience na ako dito sa Dubai. Kasi dati pag wala ka experience, may hirapan ka dito sa Dubai. Ah. Kaya ayun. So, sumunod na mga is natapos din contract ko for 2 years. And then bago matapos, may nahanap akong work na another shop which is sa e-bike industry. Ayun. Mechanic ako naging mechanic din ako ng e-bike. So, nahasa ako doon hanggang sa tumagal ng tumagal. After some time, paganda ng paganda yung trabaho na puntahan ko. Ah, galing ah. Hanggang ngayon, kumbaga, para step by step na Oo, nakukuha ko oo. yung progress. Ano pa? Baka Ayun. naman So, sa'yo na yung bike shop na yan, ha? but, isa pa rin ako alipitis. Ayun, so, Excuse kada me. ko is yung padala ko sa Pinas,
palaki din ang palaki. So, ayun nga, Oo, yun ang maganda. sabi ko, nag-progress na kahit pa paano. So, ngayon, hindi, nakakapadala na ako sa Pinas, which I can send my kids to decent school. Hindi naman na high-end na school, pero yung enough para magkaroon sila ng proper na, Oo, oo. na schooling, kumbaga decent na Oo. school. Na parang Ayun. feeling mo So, kung hanggang hindi ngayon, ka umalis, hindi magiging kapag ganyan, no? hindi ko makukuha yung mga hindi namin kumbaga hindi namin matatamasa yung kung ano yung meron kami ngayon. Ah, Yung is, kumbaga, mag-struggle pa rin ako sa buhay hanggang ngayon. Nga, hanggang dito lang yung mga nakukuha ko offer from the companies dyan sa Pinas. oo. So, yun Mm. nga. Kaya nga totoo yung sabi nila na the only way to success is by going out of your comfort zone. Yeah. Totoo nga pala yung kasabihan na yun na pag wala ka sa Oo. comfort zone mo, mas malaki chances na mag-succeed ka. Kasi yung ano mo, yung once na ang isang tao, yun nga ang sabi sa akin na pag pagkipit walang malapitan, na Oo. ilalabas niyo yung best yung parang gano'n, Oo nga. Oo. nakakagawa ng yung paraan. Yung pag alam mo nang wala kang malalapitan, walang tutulong sa'yo, doon lumalabas yung skills ko talaga out of your comfort zone. Mm. Yun yung na tsaka yung mga yung mom ko kasi nag-worry sa akin yung nag-ano ko out of the country. Siyempre, hindi siya sanay na kumbaga sanay siya na nandun lang ako sa Oo. bansa, which is Nakikita ka niya every now and then, anytime no? pag pupunta lang ako sa kanila, parang gano'n. Eh Mm. dito, I am on my own, parang gano'n. Mm. So, ayun nga. Ah, hanggang sa dumating ako dito, hindi nga ako marunong maglaba, magluto eh. So, lahat yun natutunan ko. Kasi Ah, walang galing gagawa ah. pa sa akin. Sa Pinas, meron akong mate na pinapasakuran, ganun-ganun. Pero dito, ako lahat gagawa. So, yun din ang isa sa mga sacrifices sa pag mag-OFW. Lahat yun. Ah. Parang ikaw ang gagawa. So, good thing, Hmm. kung dumating ako, may YouTube. Doon ako natuto kung paano Ang galing ng teacher mo ah. kasi wala akong alam kung tinata ako. Yun, na order sa labas. Pero Ah. nung lang, yung kailangan ko magtipid. So, kailangan ko matuto na magluto. At yung lulutuin ko, good for how many days para mag-survive ako for the next salary. Parang Oo, gano'n. oo. Ah, galing ha. Ganun pala yun. Ha? Galing Nakakuha nga. ko ng mga Kumbaga, tips. yung mga hindi ko akalain na kaya ko pala. Ah. Ayun. Like, Sabi ko, oo, hindi, kunwari, like, sabi ko, parang pag ituloy-tuloy ko. namimiss mo sila. Magsa-survive ako dito. And surprisingly, 2026 na, andito pa rin ako. Oo nga, ang galing ha. Oo. Oo. Salute, Sabi ko, salute sa'yo. wala talaga yung time management mo na kailan ka magluluto, kailan ka maglalaba. So, you have to juggle within Mm. a week yung routine mo. And then, pag na-master mo na, you'll be fit for the next coming days. Kasi alam mo na yung gagawin ka eh. Pagka sanayan na eh. Tapos, Ah, eventually, nung after years, nakuha ko yung kapatid ko. So, eto na yung sister ko. ayun Yeah. oh, hi ate. Ano pa? Nag-work siya sa Starbucks. Tapos yung Wow. kinuha ko. Ano pa? Ang At galing least ah. dalawa na kami dito. Scardo. Baka kailangan nyo pa ng kukunin ha. Kunin nyo na ako. Yeah, sabi ko, Galing nasa ah. na ba? Ayun nga, nung nakuha ko na yung kapatid ko, Oo nga. and then nakuha ko rin yung cousin ko. So, yun nga, for me, Ano pa? marami nang na matulungan. Parang gano'n na makarating dito. Wow.
Mabait ka talaga, Cupcake, kaya Tapos, ka pinagpapala eh. ayun, tapos ayun nga, habang nag-work ako, syempre, kailangan ko rin naman ng extracurricular activities dito sa atin kasi nga, as an OFW, malungkot din na mag-isa. Oo, So, actually, yan nga gumawa ako ng itatanong ko ibang, sa'yo eh. oo, gumawa ako ng ibang outlet para hindi rin ako malungkot dito. So, ang una kong naging ano rito is kasi sa Pilipinas mahilig na rin ako sa mga sasakyan, mga kotse, parang gano'n. I mean, to car. Ah, Eventually, nakakuha ko ng license dito, which is medyo mahal din ang makakuha ng license dito eh. So driver's yun, isa license sa yan mga ah. hobbies, driver license. Hmm. Hindi biro ang pag-apply ng license dito. Talaga mag-i-schooling ka dito, which is Ah, tuturuan ka ng uh, proper road etiquette, yung mga rules nila dito. Hindi basta nakakapasa, hindi bihira ang nakakapasa na ano. So kailangan yung nagte-take 2, take 3, take 4 na test bago makapasa. May series of exam yun para makakuha ka ng license dito. Kasi nga, ganun? iba-ibang culture, iba-iba din ang habit ng driving nila eh. Oo. Yun. So, mas konti ang mga So kamote ako, drivers. oo, kumbaga matitino lahat ng mga ano dito, mga drivers dito na makikita mo sa kalye. Ah, Kaya hindi uhubra dito yung ano ng driving habit sa Pinas. Otherwise, may oh, puro fine ka dito. Ikaw din ang sasuffer. At the end of the grabe. day, hindi mo marirehistro yung sasakyan nang hindi mo binabayaran yung mga fines. No? Ah, Ayun, kaya nire-require nila ang nationality natin ano ng schooling dito para makakuha ng mm, license. Kasi alam nila yung the way we drive dito sa Pinas, dyan sa oo Pinas. nga eh. So, hindi talaga papasa sa Drive you standard wild. na ano nila. Oo nga. Uh, yeah, marunong ka nga magpaandar sa sakyan pero you don't know the rules sa kali. Hmm. Different story yun. Parang ganun. Puro fines ang aabutin. Ah, Tapos, yun nga, since ano na, nakahanap din ako ng Filipino community dito, focusing to car. So, talaga? ayun, pag nakikita-kita kami mga Filipino communities na may hilig sa ganitong hobby. And then, eventually, nung kami, nagkakatamaran na, medyo nagkakatamaran, nag-try kami ng iba. So, nag-off-roading naman kami. Yun Ah, nagda-drive kami sa desert. oo, Ayun. oo, Kaya nakita mo, meron akong pang-off-road. oo. Parang yun. Oo. Ayun. Tapos, Hayop ah. since yun yung nag-ano sa akin, every off ko or weekend, yun yung parang pinaka-outlet ko para lang hindi ako Oo. para hindi ako kumbaga Mabagot. malungkot. Oo, Parang kapalit oo, oo. ng malayos ng money. At least may outlet ako. Oo. Like pag Ayun. kunwari may mga And then, special occasions. oo. Yung mga, depende sa pag may mga set ng meet, syempre, i-inform kami lahat. Meron kami mga group chat or ano. Yun ang, yun yung parang pinaway para magkita lahat. Ah, kasi parang di naman yata sila And then, masyadong maano sa Christmas diyan, di ba? oo. Pero accepted naman ang ano dito ng Christmas. Parang, syempre, even though na Muslim country kami dito, yung Mm. government, in-honor naman nila yung Christmas dito kahit pa paano. Mm. Nagkakaroon din na ng Christmas events, gano'n. Kasi Ah, multicultural naman tong country na to eh, parang gano'n. oo. So, nire-respect din nila yung Christmas ng mga Christians. Mm. Ayun, tapos, nung nasa cycling industry ako, sa company namin, nire-require naman kami mag-bike. Kaya eto ngayon, puro cycling ako ngayon. Nire-require sa Kaya yung mom. may na-meet na naman ako different set of friends. Kaya sabi ko, kahit mag-isa lang ako sa Dubai, at least, kumbaga, na ano yung
yung lungkot, naiibsan yung lungkot dahil meron akong mga Oo. host dito na nakakasama ko. Which is, meron din ako mga same na na mga nag-iisa din sila dito. Pag nagkakasama kami, at least, di ba? Mm. Oo, oo. Ayun. Malaking bagay yun. Oo, malaking bagay yun para hindi ka maano Hindi ka sa ma-depress. hindi ka pa lungkot. Tatandaan ko yan. Okay? Oo. Kaya yung iba sinasabi sarap ng buhay, hindi. Kumbaga, inaano lang namin para hindi kami malungkot dito. Oo nga. Especially, Binabalansin nyo syempre lang. malayo kami sa bansa. Oo. Oo. Hmm. Oo nga Ayun. naman. So like if ever ba parang tatawid ka pa ba ng ibang bansa kung sakali? Given the chance? If given a chance, kung maganda yung opportunity, why not? Di ba? I see, I Syempre. see. Kasi may mga bansa na parang may promising na opportunity which is maganda yung offer and then may permanency. Unlike Oo. maganda dito pero wala kang chance na maging permanent na as in resident na may visa ka citizen. Walang Oo nga, ganon. ano? Hindi ba Ano nila dito kasi babaguhin pa yon? hindi pa eh. So far, ang ano nila is uh, pag tapos na yung kontrata mo dito and wala ka na mahanap ng trabaho, Uwi ka na. you need to leave the country in 30 days. Parang ganon. Ah, Parang easy come, easy go dito. oo Walang nga. permanency. Ah, Unlike sa ibang bansa, di ba magiging citizen ka, makakuha yung passport nila. Parang ganon oo, dito, hindi. oo. Hmm. Uh, So parang pero like, ang maganda wala kaming tax. Kung ano yung sabi sa sweldo mo, yun yung makukuha mo ng buo. ah, Walang deductions, walang ganon. hmm. Galing no? Walang So, tax pero magaganda yung mga ano nyo dyan, ano? oo. Kaya yung ano dito is, yun lang yung edge namin sa ibang bansa na ano, kumbaga, kung ano yung sweldo yung pinag-usapan, yun yung makukuha mo. Walang mga labis, Hmm. walang lang. Ah, galing Sana all. Kasi dyan, nung nag-work ka pa, halos kalahati yata ang natideduct sa akin. Ang laking portion ng kinukuha ng government. Oo, grabe. Oo. Sabi ko, ano matitira sa akin? Oo. Parang yung tax mo, makakabuhay na naman ng isang pamilya eh. Mismo. Oo. Hmm. Kaya hindi ko rin masisisi yung iba kung bakit umaalis. Hmm. Ah, lalo na yung mga ano natin sa healthcare na industry. Hindi ko naman ma-achieve itong mga to kung hindi lang ako naglakas ng loob eh. Oo Sumugal. nga. Oo Yun. nga. Oo, totoo yun. Kasi ang nangyari sa akin, wala akong startup na ano nun eh. Kasi lahat napupunta sa family ko eh. Hmm. So I have to sacrifice. I sold my car, I sold my bike, I sold my motorcycle, what else? Hanep ah. Yun eh, ginamit ko pang muna ng ticket and Oo, then oo. pocket money ko dito. So sabi ko, pag hindi ako makahanap, hindi pwedeng mangyari yon. Sabi ko, kasi ayoko umuwi ng empty-handed. Yun yung Oo nga. nag-ano sa akin. Kasi, Hmm. kumbaga, nagtenta na ako ng kalabaw. Oo, oo. And wala na, pag uwi ako, mas lalong wala ako doon. Oo nga. Oo, oo. So, kaya sabi ko, hindi ako pwede uwi na talunan. Kaya Oo, kailangan grabe. laban. Oo, lakasan I talaga did. ng loob no? Uh, yun ang ano doon. Tapos, ang ano pa nito is, bago ako nakarating pala dito sa Hmm. Dubai, Hmm. yung mga kaklase kong magagaling na yan na high school, nagkaroon ng Para may ng hugot ka. program. Oh. Oo, sabi, nag-chip in sila. Oh. Pipili sila ng isa sa mga kaklase namin, kabatch namin, na kukunin nila dito. Oo, i-sponsoran nila, Nag-message ako sa kumbaga. kanila. Oo. All expense paid. Ba, ano pa? Nag-message ako sa kanila. Sabi ko ako gusto ko pumunta. Sabi ko, Oo, oo. iniisip nila,
Hindi naman niya kailangan yun eh. Parang ganyan yun eh. He's doing fine dyan sa Pinas. Ayun, sabi ko, struggling na ako dito, sabi ko. Oh. Ayun, eventually, nagulat sila, nandito ako. Sabi ko, Parang narinig ko nga yung kwentong yan nung pumasyal kami diyan sa inyo dati, di ba? oo, sabi ko, Totoo pala okay lang yun. yan. Kayo, sabi ako yung nangangailangan, ako yung hindi nyo tinulungan. O sige, Cupcake, baka na-istorbo ka na namin. It's okay. Oh, anyway, Alam mo naman, thank you so much sa sa time. yes, Oh, yes, yes. and At hopefully magkaroon pa tayo ng isang episode pa. sure, sure, sure. Tapos TikTok ulit, no? Oo. Oh, thank you so much, Cupcake. All right, Cupcake. Okay, okay. Ingat. Talk to you God soon. bless. Bye. Okay, bye-bye.